We thank God for this celebration of the first Filipino saint. Alam natin si Lorenzo Ruiz. Ang nanay niya ay Chinese, Filipino yung nanay. No? They were very good Christians. Pinalaki si Lorenzo. Later on, he married. He has 2 sons and 1 daughter. He was accused. No? Inakusan siya na may pinatay na Espanyol. No? Tapos, humingi siya ng tulong because it was falsely accused. Humingi siya ng tulong sa mga Dominikano at dinala siya sa barko, tumakas at napunta sila sa Japan. No? Hindi nila alam pagpunta nila sa Japan, naku, may persecution, pinapapatay yung mga naniwala kay Kristo. At nung pumunta siya doon, ano naman natin yung kwento, pinare-renounce, no? Renounce yung kanilang pananampalataya. At may mga kasama sila na tinakwil yung pananampalataya, pero si Lorenzo na hindi. No? Ang sabi nga niya, di ba yung famous line, kahit na 1,000 buhay, ilang beses ako buhayin, hindi ko itatakwil ang aking pananampalataya. Binitin siya patabarik, no? Upside down, no? Sa tubig. No? We all know how he died horribly, a horrible death. Pero hindi niya itinakwil ang kanyang pananampalataya. He accepted death. So because of this, together with him, other mga martyrs, may mga pare rin siyang kasama, they all died in Nagasaki, Japan. And we thank God for the witnessing given, how he embraced death, no, how strong his faith was. Yun yung ebanghelyo natin ngayon. Yung ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa ang daming sumusunod kay Jesus. Pero sa ebanghelyo ngayon, sinabi niya, I will be handed over, no? Mamamatay, papatayin, at muling mabubuhay. Nung pinag-usapan niya yung kamatayan, ang daming umalis. Wala nang nabawasan, no? Ang mga sumusunod sa kanya. Ang gusto natin pag-usapan lagi, ang mga palakpak, mga good times. Pag pinag-usapan ay may hirap, ayaw natin pag-usapan. Ayaw natin pag-usapan ng kamatayan. Ayaw natin pag-usapan. Pero hindi yan ang buhay kasama ang ups and downs of life. It is here we engage Jesus. Kasama natin siya sa hirap man o ginhawa. Kaya sana wag natin talikuran, wag natin hindi pagnilayan the ups and downs of life. Kaya nga tayo sa krus tumitingin para tulungan tayo sa mga paghihirap na dinaadan natin. Huwag takasan. No? We reflect on this. Pag nilaya natin at pag nilaya natin to, maraming aral tayong tunay na matututuhan at we will benefit from this, from the sufferings. They are our greatest teachers. Hindi bagay na dapat hindi harapin. We engage it in a certain sense. We have no choice. Might as well engage it with the help of God. Kaya naman malampasan yan eh. Katulad ng kay Lorenzo Ruiz, kahit na yung torture, makakayanan natin with God there. It will strengthen our faith and not lessen our faith. Kumapit tayo, katulad ng halimbawa ng mga martir na kasama ni Lorenzo Ruiz. Salamat sa Diyos sa ating Pilipino, unang santo, no? San Lorenzo Ruiz, pray for us.